Well, I have to admit it is really difficult on the part of the Philippine Coast Guard to resupply BRP Teresa Magbanwa right now. Kahapon, August 26, nabigo ang Philippine Coast Guard o PCG sa tangka nitong magdala ng mga supply sa BRP Teresa Magbanwa na nasa Escoda Shoal. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Coast Guard Commodore J. Tariela, pangunahing dahilan nito ang labis na deployment ng mga Chinese vessel sa dadaanan ng BRP Cabra at BRP Cape Engaño. Bukod dito, pagsapit anya ng hapon ay hindi na naging maganda ang lagay ng panahon at sitwasyon ng dagat kung kaya't nagdesisyon ang PCG na i-abort ang resupply mission. Dahil dito, nasa critical na kondisyon na anya ang supply ng mga PCG personnel na nasa Teresa Magbanwa. The essential supplies and food requirement for us to feed our crew on board Teresa Magbanwa is already critical. Bandang second week o third week pa anya ng Agosto, huling nadalhan ng mga essential supplies ang Teresa Magbanwa bago naging agresibo ang China sa pagharang sa mga barko ng Pilipinas. Ang Teresa Magbanwa ay na-deploy sa isang extended patrol sa Escoda Shoal mula pa noong April 2024. Dahil hindi ito nakadaong sa isla, umaasa lang ito sa resupply mission mula sa ibang barko ng PCG. Samantala, sa mapang ipinakita ng PCG kanina, nasa halos 40 mga Chinese maritime militia ang nakapalibot ngayon sa Escoda Shoal. 36 na Chinese maritime militia vessel, isang Chinese Coast Guard vessel at isang Chinese resupply vessel. Kaya kahit malampasan man ng dalawang PCG vessel ang 6 na Chinese vessel kahapon na lumigid sa resupply mission, ay mas marami pang mga barko ng China ang nag-aabang sa kanila bago marating ang Teresa Magbanwa. It just goes to show that they are blatantly disregarding the provisions of UNCLOS and no longer respect the 2016 Arbitral Award. Ayon sa PCG, patuloy pa rin silang nagpaplano ng estratehiyang gagawin upang mapadalhan pa rin ng supply ang kanilang mga personnel na nasa Teresa Magbanwa. Wala nilang balak ang gobyerno ng Pilipinas na alisin ang asset nito sa Escoda Shoal na sakop ng Philippine Exclusive Economic Zone. As far as the Philippine Coast Guard is concerned, we are coming up with different strategies to ensure that we can still provide essential supplies to our personnel. And as of this time, I'm not at the liberty to disclose this to the public. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.